Manood po kayo. Ha? Kasi yun po ay pinaka magandang parte ng pagiging Pinoy. Yung alam natin kung ano yung tinatakbo ng ating budget para sa taong 2026. Kahapon, nag-budget din kami. Nagkaroon din ng mga deliberations. No? Pero magkaiba yon. Sapagkat sa Panginoon, maraming supply. Di ba? Sa Pilipinas, maraming utang. No? We know that. No? There are a lot of tensions. Kahit sa family ngayon. No? Sabi nga natin, ang pamilya ngayon is a luxury. Alam niyo ba yon? Kasi ang pamilya ngayon, pag walang gadget, walang magagandang TV, walang magagandang sasakyan, hindi masasaya. Kahapon, kausap ko si Sister Beng. Sabi nga ni Sister Beng, si Joy daw, si Sister Joy, yun ang magandang pangalan. Kahit na in tears, siya pa rin si Joy. Di ba? So, minsan nagwo-worry tayo. No? Parang yung sinabi ni Pastor Mabel last time. No? Hindi pa nga natatapos yung umagahan, tanghalian na kagad ang iniisip. We have a lot of worries. No? Pero ang tanong, nakakatulong ba yan sa'yo, kapatid? Sabi nga sa Bible, worries cannot add life. Amen? No? Nung last Thursday, nagkaroon kami ng Christmas party. So, alam na alam ni Pastor Mabel yan. Very notorious yung workers namin doon. No? Siyempre, sa lahat naman ng ginagawa ng HR, lagi niyang inuuna ano yung kaligayahan ng lahat. Di ba? Pero ang dami pa rin problema, ang dami pa rin reklamo. No? But alam nyo, sabi ko nga, we cannot please everybody. We cannot please everybody. Kahit anong gawin mo. Kahit magpakasal pa sa Manila Hotel or sa katedral. No? Pagkatapos niya, may puna pa rin. Ang daming pagkain. Nakakabusog. Problema pa yun. No? Di ba? Ang daming lechon. Baka ma-high blood ako. Di, huwag kang kumain. Ganun lang naman kasimple yan. Sometimes we feel na, nako, ang dami nating issue. But ang tanong, matatapos ba yan? Mauubusan ka ba ng problema? Every day, may problema. Even yung mga namamatay, may problema. Dati sinasabi ko, pag namatay ka, wala ka ng problema. Meron pa rin. Sino magpapalibing sa kanya? Di ba? Sino magbabayad ng kabaong niya? Sometimes we feel na, grabe na itong buhay na to. Wala nang katapusan. Mula umaga hanggang gabi. Nandiyan na lahat ang issue. Pero ano bang sabi ng Panginoon? Mapayapa ka lang. Ako naman ang bahala eh. Salamat sa isang nag-amen. Hindi ko po binibirit yung boses ko, but alam nyo, ang masaya rito, may Diyos ka na kasama mo lagi. Diba? Hindi ka naman niya iiwanan eh. Sabi niya sa salita niya yun eh. He is not a lying God. He is a very, very good God. Kahit na may problema tayo, may kasalanan tayo, God is very faithful. Amen? So, last time, tinalakil po sa atin, tinakil sa atin nila Pastor Mabel, yung about, or ni Brother Mick, yung about hope, and last time, it about peace. No? Alam nyo, pagka wala tayong kapayapaan, sabi nga nung awit, wala. Sabi nga ni Sister Beng, pag wala kang kapayapaan, wala kang buhay. Naniniwala ba kayo ron? Huh? Pastor Jean, thank you. Ikaw lang yata naniwala. Alam mo, ako, lagi ko sinasabi, lalo na doon sa mga staff ko, okay lang yan. Lahat naman ng bagay ay lilipas. Walang mananatili.
Tanging ang salita lamang ng Diyos ang mananatili. Amen? At ang salita ng Diyos ay punong-puno ng kapayapaan. Punong-puno ng kagalakan. At punong-puno ng kasiyahan. Amen? No matter what, ang daming librong nasulat. Mula sa mga dakilang manunulat ng mga libro. No? Mula sa magagaling na manunulat. Pero lahat po sila ay lumipas. Volume per volume, napalitan na yan. No? Noong nag-aaral kami ng elementary, yung ABC namin, ay simple lang. Ngayon, ang tindi na ng mga ABC. Kanina, kinakanta ni Sister Blanca yung Joy. Oh, iba na pala ang version ngayon nun. Dati, ang kanta lang namin. No? Pastor Jean, ano nga yun? I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Where? Deep, deep down in my heart. Ganun lang ang kanta namin. Ngayon, iba na version. Hindi ko nakakantahin, Pastor Mabel. Hindi ko kayang gayahin eh. Di ba? So, sometimes, yung problema natin, lumilipas yan. Yung mga libro, magagaling na manunulat, lumilipas sila lahat. There are versions after versions after versions. Kahit sa computer, ang dami ng versions. Kaya nagpapasalamat ako sa anak ko, laging, Dad, update mo yan. Kasi ang daming update. Every day may update minsan. Kahit sa office, update. Pero ang salita ng Diyos, hindi na siya mag-update. Dahil tapat na siya sa atin. Subok na siya sa atin. Amen? Kaya itong aking isi-share sa inyo is about Advent series. No? Na ang team po natin ay joy. Okay? Basahin natin. Medyo mahaba to. Tulungan niyo po akong magbasa. Okay? This is about the story of the born of Jesus Christ. Amen? Kinuha ko lang po sa Tagalog para mas maintindihan natin. Meron po bang hindi nakakaintindi dito ng Tagalog? Kasi mamaya po, pagkatapos kong basahin, I will explain that in English. Narinig nyo na yan. No? Nabili niya yan before. Okay? Basahin natin ang Lucas 2, verse, Sige, samahan niyo po ako. No? Sabi niya rito, sa Lucas 2, verse 1 to 20, sa mga panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augusto ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mamamayan ng bansang nasasakupan nito. Okay? Ito ang kauna-unahang census na naganap ng si Cerinio, ang gobernador ng lalawigan ng Syria. Okay? Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Amen? Dahil si Jose ay nagmula sa angkan ni Haring David, naglakbay siya mula sa Nazareth na sakop ng Galilea at umuwi sa Bethlehem sa lalawigan ng Judea sa bayang sinilangan ni David. Amen? Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria, na nooy malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, amen, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot ito ng lampin at inihiga sa sabsaban. Dahil wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay, panuluyan. Amen? Sa gabi ding iyon, may mga pastol sa parang na malapit sa Bethlehem na nagbabantay ng kanilang mga kawan ng tupa. Okay? Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at napaligiran sila ng nagniningning na kaluwalhatian ng Panginoon. Lubha silang natakot. Amen? Ngunit sinabi sa kanila ng Panginoon ng anghel, huwag kayong matakot
dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesayas na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan. Makikita nyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Walang ano-ano'y lumitaw mula sa langit, ang isang napakalaking hukbo ng mga anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa naman ay kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Nang makalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Kaya nagmadali silang pumunta roon at natagpuan nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Amen? Na makita nila ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol sa kanya. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Ngunit si Maria, isinapuso niya ang lahat ng ito at pinagbulay-bulayan. Amen? Bumalik sa parang ang mga pastol na labis na nagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon sa sinabi ng anghel. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Dalangin namin, O Diyos, ng mga salitang ito, Panginoon, ay magbigay ala-ala sa amin, Ama, sa ginawa mong pagsilang sa iyong anak na si Jesus, na siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Dalangin ko na samahan mo ko bilang iyong lingkod, itago mo ko sa iyong malabay na pakpak, at dalangin ko na ang bawat pag-aaralan namin ay maging papuri at maging kaluwalhatian mo, O Diyos. Salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. The story of Luke 2:1-20, it tells us the good news. Amen? Good news of great joy at the heart of the day. Amen? That for us is born in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Amen? So, napakahalaga pong malaman natin yan. Bakit ba natin pinapaalam yan? Paulit-ulit. Sabi nga ni Sister Nancy, pajulit-julit. Why? Because we are Christians. We are born again. No? And we should know that. Amen? That Christ was born in a manger to give us life. To give us joy. Amen? Kaya wala dapat nakasimangot sa inyo ngayon. Amen? Ang pagsimangot nakakapangit. Diba? Sino ba dito? Parang mabibilang mo lang yung nakangiti eh. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, you have joy in your heart. Yan. No? Totoo naman yan. Parang sinasabi nyo kasi, you have joy in your heart, tas nakasimangot ka. No? Dapat masaya ka. No? No? Parang ano lang yan eh, yung J-O-Y. No? Parang ginagaya mo lang si McDonald. No? No? Amen? Gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, ito, no, yung kwento na to, why God choose the shepherds. Para maintindihan natin. No? Minsan kasi sinasabi ng iba, hindi naman kami yan. No? Pinipili lang yung iba. Para sa mayayaman lang yan, no? Sabi niya rito, God chose shepherd to announce the birth of Jesus, to emphasize humility, accessibility, and the universal nature of His message of salvation. Amen? Kung pag-aaralan pa natin, there are such significance of shepherds. No? First, they are marginalized status. No? They belong to marginalized status. Nung araw,
Yung mga shepherds, wala yan. Walang kwenta yan. No? Kaya nga minsan sa gabi lang sila nakikita. And if you know, David and Moses is a shepherd na pinili ng Panginoon. Amen? And Jesus Christ was declared as a good shepherd. Amen? Kaya po itong mga shepherd na to, they've been chosen na madeklarahan ng ganitong salita ng Panginoon. Kasi gusto niyang iparamdam sa ating lahat na ano man ang estado mo. Presidente ka man, vice president ka man, senador ka man, congressman ka man, ordinaryo ka mga mamamayan, you have this salvation. Amen? Nararamdaman niyo ba yon? Na minsan mas masaya pa tayo eh. Kahit na merong payong na maganda, nakasama ng kotse, hindi man namin nabili yan, masaya pa rin tayo. Amen? Kasi ang kasiyahan, hindi nabibili. Naniniwala ba kayo ron? Kahit milyon-milyon ng pera mo, pansamantala lang yan. Mauubos din yan eh. May isang empleyado ko noon, nag-retire, nakatanggap ng 2 milyon. Pagkatapos, ang saya daw niya. After a month, bumalik sa planta, pwede po bang mag-apply kahit contractual lang? Because money cannot buy joy. Amen? Alam niyo yung joy natin na binigay ng Panginoon, it's a great joy. Kahit na may problema ka. Amen? Next, shepherd is a symbolism of or representing care, guidance, and protection. No? Mamaya ako tatalakayin yung about joy, kaya bigyan niyo ako ng mahaba-habang oras. No? Na-miss ko kaya yung pulpit. No? Sabi nga niya dito, binanggit ko niyan kanina, no? Na this connection reinforced the idea that the Messiah would be a shepherd-like figure caring for His people. Amen? Yan po ay hindi natin makakaila na ang Panginoon, nung siya'y narito, He cares for everybody. He even washed the feet of His disciples. Hindi siya nandiri. Hindi siya nagkaroon ng problema. Kahit alam niyang papatayin siya, naka-ready siya. He has joy in his heart. Amen? And shepherd has an immediate response. Nung sinabihan sila, kahit na maiwan nila yung kanilang mga tupa, pinuntahan kagad nila ang Panginoon. Kasi they believe in their heart na there is no joy in tendering their sheep, but there is joy in seeing the Messiah. Yan po yung ugali ng mga shepherd. And we are all shepherds. May kanya-kanya tayong kawan. Yung pamilya natin, kawan natin yan. Kaya we are very thankful kung nakakasama natin ang ating mga pamilya sa pagsisimba. Nakakapiling natin sila sa ating mga tahanan. Nagkakaroon tayo ng salo-salo na kahit tuyo lang ang ulam, kasama natin sila. Amen? So napakasaya ng mga buhay ng shepherd na ito nung malaman nila na dumating na ang Messiah. Amen? And this is a universal accessibility. God demonstrates that His grace is for us, for all.
Amen? Sabi niya dito, His grace and love are accessible to all, especially those who feel marginalized or forgotten. Akala mo ba naiiwan ka na? Akala mo ba nakakalimutan ka na? This Christmas, pag hindi ka nabigyan ng regalo, don't mind. Kasi may maganda ka ng regalo na natanggap eh. Diba? Tanging si Jesus, sa panahon kasi ngayon, ang daming kaabalahan. Oh? Ang nagpapasaya sa tao, material na bagay. Hindi natin minamasama ang ang pagkakaroon ng mga material na bagay. Pero hindi nyo dapat yan ilagay sa unahan ng Diyos. Kaya nga binabanggit ko itong mga nasasadlak ngayon sa kaso. Nagpakasasa. Ang tawag doon sa kanilang mga anak ay nepo. Hindi ko nga alam bakit nepo eh. Ano yon? Nepotism daw. Pero masaya sila. Pansamantala. Pero tayo, ang pagiging magalak natin ay panghabang buhay. Amen? Now, we talk about joy. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Anong oras na ba? 10:00. Don't worry. It will be short. No? Pinangako ko po yan. No? Sa aking mga ka-MC Manila. Mamaya po kasi may party kami. Pero hindi po kayo lahat kasali. Joke lang. Alright. Joy in Hebrew, the word joy appears over 100 times in the Old Testament alone. For instance, there is simcow, which means joy, gladness, or mirth. It is derived from somak, which means rejoice. Ganda, di ba? Sa Old Testament pa lang, nilalatag na niya na maraming joy. Lalo na sa New Testament, na nakasama na natin ang Panginoong Yesus. Dati hindi nila nakikita. Nakakausap lang nila through the Spirit. But tayo, hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero natunghayan siya ng mga ninuno natin. And there is joy, so much joy in our heart. Amen? Kaya nga nung kahapon, nagpa-planning kami, bagamat maraming pag-uusap, at maraming diskusyon, pero after nun may joy. Kaya si Pastor Ayan, so much joy. Kasi siya ang nanalo ng major. Tuwing babanggitin ni Sister Jen yung mga letter, tumatayo kaming lahat. Akala namin kami na. We are expectant. Pero hindi nawala yung joy namin dahil hindi kami nanalo. Dahil sa Panginoon, panalo na kami. Ang sarap kaya ng pagkain kahapon. Salamat kay Sister Mako at kay Brother Bobert. Ang sarap. Sana all. Hayaan nyo, pumunta kayo. Lapit lang ng Pandisyelo. Pwede kayong mag-order. Anytime. Open na nga pala sila ng 24 hours. Joke lang. Joke lang. Pag tinignan nyo ang kaibahan, in Merriam-Webster Dictionaries, joy is an emotion evoked by well-being, success, or good fortune, or by the prospect of processing what one's desire. In Oxford Dictionary says, joy is a feeling of great pleasure and happiness. Pagka meron ka, mayaman ka, matiwasay ang buhay mo, maayos ka, you have joy. According to Webster and Oxford. Amen?
Pero tayo, dahil may Panginoon tayo, kahit wala tayong Maserati, Ferrari, BMW, ha? Masaya tayo. Amen? Sabi ng iba, magandang magsuot ng branded. Masaya naman talaga. Huh? Maganda naman talaga. Pero hindi yan ang magpapasaya sa'yo dapat. Huh? Kahit nakasuot ka pa ng kabayo, crocodile, whatever. Huh? It's just a figure. Sabi nga nung boss ko, wala yan. Lahat ng yan ay palamuti lang ng katawan. Pero ang higit na kasiyahan ay mula sa ating Panginoon. Kung sana embroidered tayo ng mukha ng Panginoon sa mga t-shirt, no? Sa mga long sleeve. Maganda sana yun, ano? Yung meron dito, Jesus. Yan nyo, i-discover ko yan pagka-retire ko. Okay. Biblical joy is not based on our possession or circumstances like worldly joy. Ayon kay Warren Wiersbe, joy is that inward peace and sufficiency that is not affected by outward circumstances. Yung joy daw, kahit anong nangyayari sa labas ng buhay mo, may joy ka pa din. Amen? Joy is essential. This is a main component of our life as Christians. Amen? Kung wala kang joy, kaya nga, anong kanta kanina? Deep, deep down. Nilagay yan ng Panginoon sa pinakailalim na ilalim para hindi yan maapektuhan. Itinago yan sa loob-loob ng buhay mo upang kahit anong sitwasyon, nandyan pa rin siya. Mahalagang malaman natin yan. Oh? Hindi yung nagkaroon ka lang ng konting problema, akala mo, binagsakan ka na ng buong mundo. Sensya na, hindi ako makakagalaw ngayon eh. Why? Hindi ako pinansin nung crush ko. Pasensya na, hindi ako makaka-attend ng church. Kasi, yung damit ko na binili kahapon, hindi ko pa na-plancha. Samantalang yung cabinet mo, punong-puno ng damit. Huh? Ang dami nating iniisip. But a different thing now, God tells us, whatever circumstances comes, there is joy in our heart. Amen? Kaya dito, yung mga nakikita ko, laging nakangiti. Yung dito, ngiting-ngiti. Yung dito sa gitna, sobrang ngiti. Huh? Pero siyempre, mas matindi ang ngiti ko. Always, no? Sabi ni Apostle Pablo sa Galatians 5:22-23, joy is one of the fruit of the Spirit. Amen? Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Dahil binigay yan ng Panginoon sa atin as a fruit, we should enjoy. Ngayong panahon ng Pasko, maglalabasan na naman ng iba't ibang klase ng prutas. Nung ako'y nasa Binondo, kaya Pastor Mabel, ikaw na magsusupply ng mansanas at ubas. Ha? Kasi yung gilid ng planta ron, meron doong warehouse ng punong-puno ng mga prutas. Name it, lahat ng prutas nandoon.
Kasi galing China yon. Malapit siya sa pier. Kaya pag pumupunta ako doon, a lot of fruits. Pero itong fruits o itong prutas na binigay ng Panginoon sa atin, it's a long time fruits. Walang season. Amen? Alam nyo ba kung bakit may pakwan pagka tag-init? Na ano nyo ba yun? Na-visualize nyo ba yun? Bakit ba ang pakwan at melon pag tag-init lumalabas? Because they are waterous fruit, di ba? Mga prutas siya na matutubig. Di ba? Pagka nagtataglamig naman, mapasok yung mga mangga. Kaya lang ngayon, lahat ng araw yata may mangga na. Pag pinag-aaralan ko yan, sabi ko, God is very good. Maging in season ng mga prutas, tinatapat niya kung saan ang panahon. Pag Christmas, maraming apple, maraming ubas, maraming sangkis at oranges. Kasi taglamig. At masarap kumain habang nanonood ng TV, Pastor Jean. Okay? Bakit pa ako napunta doon? Sabi ni Terry Anderson, because what's going outside, you cannot disturb what going on inside you because your joy does not depend on outward circumstances. Hindi po yan nagdedepende kung anong sitwasyon ang nangyayari sa labas. Because the fruit of the Spirit, no, na kung saan nabibilang ang joy, is God-given. Kaya wala dapat effect sa inyo kung ano man yung nangyayari. Hindi ko sinasabing huwag tayong malungkot. Pero yung lungkot na bumabalot sa atin should be always replaced by joy. Parang yung sinasabi ng isang kapatid natin nagpatotoo, hindi niya alam, lagi na lang siyang may burden. Kapatid, just lift those burden to the Lord and the joy will come. Amen? And who should be full of joy? Sino ba yan? Every believer in Christ is a subject to the command to be full of joy. Paul commanded the saints, amen, in Philippi to rejoice in the Lord always. Philippians 4:4, no? Ito yan. No? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen? Sinabi pa rin niya sa Thessalonians, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ano ang will ng God? Magkaroon ka ng joy. Magkaroon ka ng hope. Magkaroon ka ng peace. Yan ang will ng Lord. Kung di mo na-absorb yan today, mag-attend ka ulit next Sunday. And I hope itong joy na to will not come only one day. Every day, you will have joy. Amen? God is the source of our joy. In Psalms, no, binanggit yan, no? Doon sa, sabi niya sa Psalms 43:4, then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy, and on the harp, I will praise you, O God, my God. God is our exceeding joy. Amen? Then, if ever, sabi nga, maraming mga bagay na parang,
Bakit? Ano ba yung joy na yan? Sino ba yan? Si Sister Joy. We can cultivate that. Kung hindi mo siya naranasan kaagad, cultivate mo. Aralin mo. Specific, sabi ng Panginoon, joy is His reward for us. Amen? Amen ba? The Holy Spirit seeks to guide believers through the Word of God. John 16:13. Huh? Sabi niya, if we will be successful in cultivating joy, we need to know the Word. Grow in our knowledge of it and desire to obey what it commands us to do when the Holy Spirit prompts us. He is always saying, cultivate mo, payamanin mo, palaguin mo. Amen? Kaya nga, cultivating joy can comes through prayer. Amen? Sabi sa John 16:24, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Niwala ka ba ron? Niwala ka ba ron? Huh? Minsan, pagka iniisip natin, kailan ba darating yan? Dumating na yan. Nasa iyo na yan. Huh? Pray, joy can be cultivated through prayer. Number 2, by trusting God. Amen? Sabi ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So, pinagsama-sama na yung tatlo. And, you can cultivate joy through the Word of God. Pag nalulungkot ka, kapatid, buksan mo lang ang Bible. Sabi nga ni Pastor Mabel, ang lungkot niya. Kasi ang desire ng heart niya ay Manila Plastic na siya magre-retire. But we are a good soldiers. Alam niyo, pagka naghahanap buhay ka as human resources, dapat lagi kang open for changes. Sabi ko nga, sometimes napipil ko na parang bakit ba pagka may problema na, yung mga matitigas na ulo ng mga manggagawa ako dinadala. Binabalikan ko lang because of what experience I have. Kaya ako ang ginagamit doon. And God is always telling us that. Na kung ano ang experience mo, sad or good, gagamitin niya yan. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Kaya minsan sasabihin natin, puro na lang problema. Alam mo, yung problema na yun, pag nasolve mo, you can be a blessing to your brothers na makakaranas din ng problema na yun. Amen? Dapat, lagi tayong nakaasa sa salita ng Diyos. Because that is our Bible. That is, kumbaga, kung meron ang appliances, kung meron niyang nakalakip na mga procedures, tayo bilang mga tao may procedures din. At yan ay galing sa salita ng Panginoon. Amen? Joy can be cultivated through difficult times. Pag nasasadla ka na sa problema, sabi ng Romans 5:3, we can rejoice too when we run unto problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Tumatatag ka. Nagkakaroon ka ng pundasyon. Every time na makakaranas ka ng problema, tumitindig ka. Hindi ka nalulugmok dapat. Hindi yung pupunta ka sa isang sulok at sasabihin mong kawawa naman ako.
Parang yung problema ngayon sa gasolina. Taas, baba, taas, baba. Ang daming namumroblema. Yung pag tinanong mo, ano bang problema mo? May sasakyan ka ba? Wala po. Wala pala eh. Diba? May nagre-regulate ng lahat ng bagay. Huwag ka mamroblema. Huwag mo isipin yan. Basta ang mahalaga, paglabas mo ng bahay, Lord, i-provide mo ko ng pamasahe. I-provide mo ko ng magandang sasakyan. May dumaan na kalesa, sumakay ka na. Kasi yun na yung sasakyang maganda para sa'yo. May dumaang tricycle, go ahead. Huh? Hindi po dapat tayo nag-iisip na, uy, ano ba yan? Ang problema, talagang hindi mo yan matatapos. At ang maganda lang dyan, may sagot lagi ang Panginoon para dyan. Amen? And choosing to rejoice always is one of the sayings sa Thessalonians. Sabi niya dyan, always be joyful. Sabi ng Philippians 4:4, inuulit ko lang, rejoice always. I say rejoice. Okay? Ngayon, kung ikaw ay naguguluhan, tumawa ka lang. Kaya sabi ni Bertawa, Marcelo, kilala niyo ba yun? Ha? Tawanan mo ang iyong problema. Kinanta rin yan, no, ni Freddy Aguilar. Sabi ng mga bata, sino yun? Okay, mag-alala, naikwento rin lang sa akin yun. Huh? Hindi ko rin kilala yung mga yun, naikwento lang din. Huh? Joy is very prevalent theme in the Bible. Here are some scriptures. Mababasa lang tayo, pero huwag kayo mag-alala. Malapit na po tayo. Number 1, repentance brings joy. Huh? In Luke 15:7, sabi niya, just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repent than over 99 righteous person who need no repentance. Kaya mahalaga ang kaluluwa. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Kaya kung meron kayong mga kasamahan, kapatid, barkada o kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pag napakilala nyo sa Kanya ang Panginoon, kahit isa lang, nagre-rejoice ang buong kalangitan. Amen? There's always joy in bringing repentance. Amen? Then, it is a gift from God. Kanina, binanggit ko na yan. Part ng fruit of the Spirit. Amen? There is joy is a result from knowing Jesus. Tama ba yan? Nung makilala mo ang Panginoon, anong klaseng joy ang dumating sa'yo? Alam niyo, nung dumating ang Panginoon sa buhay ko, there is so much joy. Binigyan ako ng magandang buhay, binigyan ako ng magandang pamilya. Amen? Binigyan ako ng magagaling na kaibigan. Binigyan ako ng magagaling na boss na siyang naghubog sa akin upang isa akong maging mahusay. Lahat po tayo kailangan natin ng magagandang bagay sa paligid. Lalo na ng magagaling na kaibigan. Magagandang mga kamag-anak. Kasi sila yung magpapatatag sa'yo. Lalo na kayong magagandang kapatiran na nandiyan lagi para ipagdasal kami. Amen? And it gives us strength. Joy always give us strength. Sabi sa Nehemiah, then he said to them, go your way, eat the fat and drink sweet wine and send portion to anyone who has nothing ready. For this is the holy, this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Nanghihina ka, there is always joy. Kaya no isang araw, kausap ko yung mga oldies, no? Yung mga dati kong kasamahan, tinawagan ako ni Pastor Mabel,
Sabi niya, punta ka dito, nandito yung mga best friend mo. Pagdating ko doon, nakita ko yung mga kaibigan ko, ang sabi kagad nila sa akin, parang hindi ka nagbago. Kayo naman, oh. Ako naman na nagsasalita dito, maniwala kayo. Ha? Ako naman yan eh. Don't worry. Pag kayo may time dito, magsabi din kayo. No? Hindi tuloy ako natapos. Sabi ko, doon sa isang, yung sinasabi ni Mabel na ano, no? Ang tawag ko doon, Kap. No? Kasi kapitan dati ng barangay. Yakap-yakap niya yung bewang ko. Sabi niya, na-miss ka namin. Na-miss ka namin. No? Pero ang masarap doon, nakita ko ulit sila. Yung joy na naramdaman nila during that time na naimbita sila ng planta ni Mabel, ni Pastor Mabel, ay naging kagalakan ko din. Kasi nakita ko sila eh. Di ba? Kaya, it give us strength. Kasi, nakita mo sila. Uy, malalakas pa rin pala to. Dapat maging malakas ka din. Amen? And we can rejoice even in trials. Paulit-ulit. No? Sabi sa James 1-2, chapter 1, 2-3, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produce steadfastness. Lagi ko sinasabi, huwag kayong matumba sa pagsubok. Dahil ang pagsubok ay bagay lamang na kayang-kaya ng Panginoon natin. Amen? And the Word of God bring us joy. Lagi. Hindi ko na i-elaborate. Maliwanag yan. Na tuwing makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nabubuhayan ka. Tama po ba? And hope give us joy. But rejoice is so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. 1 Peter 4:13. Joy is the result of our hope in Jesus. Amen? And sabi nga, salamat kay Sister Blanc, no? Nung pinakita niya to sa akin, sabi ko magandang topic, magandang sharing din, no? Ng one of the author, etong si Chip Ingram, sabi niya, joy isn't something you wait for when life gets better. It's something you choose even when it's hurt. Okay? There are so many reasons. Minsan, we feel anxious and depressed. Okay? And sometimes you are dependent on this. Nakahilig tayo sa problema. Sometimes, ang nakikita natin, yung laki ng problema, hindi natin nakikita yung laki ng Diyos. Kung ganito ang problema mo, ang Diyos mo ganito. Amen? Kung ang problema ay pera, ang Diyos nagsabi, I can supply all things. O ang problema mo ay love life, God is a better choice for love. Amen? Kung walang nagmamahal sa iyo, sorry kapatid, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Hindi nga lang ikaw ang minahal niya, kundi ang buong mundo. Amen? Sometimes, laglag tayo. Pagka may mga bagay na hindi natin nakikita, akala natin, katapusan na lahat ng buhay.
If we choose joy in the middle of our pain, and even in any circumstances, walang mangyayari sa buhay mo. Alam nyo, meron ako, pero ito, ano natin, I will not mention, no? Meron akong isang kasamahan, no? Na lagi ko siyang kausap. Kasi nga, sometimes last week or last 2 weeks ago, medyo magkasabay kaming lumabas sa office, tapos nagme-mention siya na nahihilo siya. Sabi ko, go to the clinic. Punta ka ng clinic. Pagdating sa clinic, hindi na siya pinabalik ng opisina, pinadiretso na siya sa hospital. And habang nagkikwentuhan kami, hindi ko naramdaman yung lungkot sa puso niya. Lagi pa siyang nakatawa. Ang tawag niya sa akin kasi ay Opa. Sa Vietnamese word, yan ay older brother. Mas matanda ako sa kanya ng konti. Parang kalahating buwan. No? Lagi niya sinasabi sa akin, Opa, thankful ako kasi ako'y empleyado ng San Miguel. Thankful ako dahil nandito sa tabi ko ang mga pamilya ko. Kahit na ganito yung circumstances na dumating sa buhay ko, masaya ako. Amen? Ako, sabi ko, Kristiyano ako. Yun, hindi yun, alam mo, paniniwala nung pinuntahan ko sa hospital, sabi nung asawa, we are always praying for Saint Jude. Kasi kapatid naman siya ni Jesus. At mas matindi na si Maria ang aming lapitan. So, nag-exhort ako ng konti, and then I pray. After my prayer, sabi ng mag-asawa, thankful kami. Dahil naramdaman namin ang kagalakan sa puso namin. Every time na makakausap ko siya, he is always telling me, I'm so joyful. Masaya ko. Kaya sabi ko nga, napaka-positive ng taong ito. Grabe. And I know that positivity will heal him because there is Jesus. Amen? Sino ba nagbigay sa atin ng positivity? Si Satan ba? Hindi. Ang nagbigay niya sa atin, si Lord. Kaya pag may sakit ka, unang-una, hindi naman yan para sa'yo. Kung meron bang abnormalities ang katawan mo, hindi yan para sa'yo. Amen? You can rebuke that. Kaya pag may pumasok na magnanakaw sa bahay mo, nung sabi mo, magnanakaw, kain ka. Hindi ganun di ba? Pinapalayas mo. Okay? So, dapat ganun ang attitude natin. Oh? Kaya ito, sabi nga niya, we always, sabi niya, joy isn't something you wait for when life gets better. It's something you choose even when it's hurt. Okay? Lagi po nating isipin yan. Ano man ang circumstances sa buhay mo, there's always joy. Alright? Bibilisan ko lang to. 6 reasons why we should have joy in time of tension. Number 1, God is working even when our world seems at its worst. No? Kahit masama ang mundo mo, may joy pa din. God keep promises to His people. Never siyang nagbago. Kung sinabi niyang payayamanin ka niya, payayamanin ka niya. Amen? I-receive niyo yun. Pag sinabi niyang pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Hindi naman dapat masayang ang buhay niya. Amen? Sorry And then, God give us who we really need. A Savior, a Messiah, and a Lord. So, lagi yan.
Nandiyan yan. Hindi yan nagbabago. And God can meet us in our weaknesses. Ano man ang kahinaan mo, kapatid, andiyan ang Panginoon. Laging siya ang kalakasan mo. Amen? And anyone can get in on this. The angel announced this to the shepherd. Lahat yan, kaya natin. And we wait for the second advent. Yan yung binabanggit ni Pastor Mabel last time. There is a second coming. And we will rejoice because we belong to that second coming. Kasama natin ang Panginoon na babalik sa langit. At tayo'y magkakaroon ng kagalakan. As a conclusion, ayoko ma-miss yung babasahin ko na to. Bagamat mahaba, no? Let us always develop a mode of rejoicing. Let us always embrace the enjoyment. Amen? Etong Pasko na darating, 11 days now, no? Na darating na yan. Let us enjoy. Let us enjoy our brothers and sisters. Let us have joy in our family. Kahit na hamon, masarap na spaghetti, no? Masarap na pinangat, masarap na lechon, amen? Masarap na potato salad. Kung yan lang ang pagkain mo, mag-enjoy ka. Diba? Mag-enjoy ka. Tapos may balanse pang vegetable salad. At saka crispy galunggong. O, di nagugutom na kayo. Alas 11 pa lang. Ang sarap kaya niyan. Ang mahalaga, kasama niyo yung mga pamilya niyo. Ako lagi kong sinasabi, masarap na nung araw, bago ka kumain, sorry ano na lang, don't worry, 2 minutes na lang. Lagi noon, pag nagmakain, yung mga may edad, naikwento nyo lang naman to sa akin. Pag kumakain, hindi pwedeng kumain ng tatay nang hindi kumpleto. Tama ba? Umamin naman kayo. Umamin kayo. No? Pagka hindi kumpleto ang sambahayan, hindi masaya ang tatay. Kaya ngayon, minsan nalulungkot tayo. Kakain ka mag-isa. Naikwento ko na ba yung ibon ko before? Pag darating ako, dahil nasa taas ang misis ko, darating ako yung ibon ko na sa babae. Sasabihin na pagpasok ko pa lang, kumain ka na. Pero may kasunod yun, walang pagkain. Pero alam nyo, binabahagi ko sa inyo kasi masarap kasama ang pamilya. Laging may kagalakan. Kaya ipanatili natin na magkakasama tayo, magkakaisa tayo, no? And pray and ask God to help us discern whenever, okay, you are allowing circumstances to steal your joy. Decide to choose to rejoice to the Lord verbally. Amen? Instead of worrying about the problem, pray about it and trust God. He will respond to your faith by filling you with joy. Truly, it's pleased Him when we live this way. Ecclesiastes 2:26 says, God gives wisdom, knowledge, and joy to those who please Him. Amen? May the peace of God, may the joy of God,